Mapagpalang araw mga kaibigan, tayo ay nagpapatuloy sa mga chosen ones. At ngayon ay nasa free spirit na tayo. Ano nga ba ang misyon, ang gift, ang power, at ang protection meron ang isang chosen one bilang isang free spirit? Welcome back to Patnubay TV. May mga taong hindi mo kayang kontrolin, hindi mo kayang ikahon, at kahit anong gawin mo, hindi sila sumusunod sa sistema. Sila ang mga tinatawag na free spirit, mga nilalang na pinili hindi para sumunod sa mundo, kundi para baguhin ito. Ang tanong, isa ka ba sa kanila? Sa mundo ng mga chosen ones, may isang uri na kakaiba sa lahat. Hindi sila nakakulong sa rules. Hindi sila natatakot mag-isa at hindi sila basta-basta naiimpluwensyahan. Sila ang the free spirit, ang kaluluwa na malaya, matapang at konektado sa mas mataas na layunin. May mga misyon ang free spirit. Ito ay ang sirain ang limitasyon ng mundo at ipakita ang tunay na kalayaan, pisikal, emosyonal at espiritual. Hindi sila nandito para sumunod, kundi para gumising ng iba. Sila ang nagtuturo na hindi mo kailangang sumunod sa maling sistema. Tandaan natin, maling sistema. Hindi mo kailangang matakot maging iba. At hindi mo kailangang ikulong ang sarili mo para tanggapin ng mundo. Halimbawa, isang tao na iniwan ng stable na trabaho para sundin ang calling niya. Kahit walang kasiguraduhan, pero kalaunan nagiging inspirasyon sa marami. May mga palatandaan ang mga free spirit. Kapag ikaw ay hindi komportable sa routine at kontroladong buhay, kapag malakas ang desire mo o ang pagnanasa mo sa kalayaan at exploration, kapag madalas kang hindi naiintindihan ng ibang tao, may tendency kang lumayo para mag-isip at mag-heal at hindi ka takot magsimula ulit kahit mag-isa. Kung nararanasan mo ito, maaaring isa kang free spirit. At para kumpirmahin kung ikaw nga isang free spirit, meron kang mga marka sa palad. Tulad ng long at curved headline. Ito yung mahaba at medyo pababa na headline. Malikhain ka at malalim kung mag-isip. Broken or branching lifeline. Maraming pagbabago at paglalakbay sa buhay. Kapag ang iyong Mount of Moon o Mount of Luna ay malakas o maumbok, ibig sabihin nito, ang iyong intuition at imagination ay well connected sa source at ito ay malakas. Kapag meron kang mga multiple travel lines, ito ay makikita mo rin sa Mount of Luna. Ito ay simbolo ng movement at freedom. Ibig sabihin, lagi kang nagbiyabiyahe, lagi kang naglalakbay. Hindi ka napipirmi sa isang lugar ng matagal na matagal. At kung ikaw naman ay merong mystic cross, ibig sabihin ikaw ay spiritual na gising. At ikaw din ay merong protection. Kung kumpirmado na ikaw ay isang free spirit,
Dahil sa mga marka sa palad, paano develop ang iyong gift kung ikaw isang free spirit? Una, yakapin mo na ikaw ay talagang kakaiba. Huwag mong pilitin maging normal kung hindi ka naman talaga ganoon. Yan ang iyong personality. Ang pagiging kakaiba mo ang mismong power mo. Pangalawa, maglakbay ng physical at spiritual. Hindi lang travel sa lugar, kung hindi sa sarili mong pagkatao. Kilalanin mo ang tunay mong identity. Ang mga free spirit kadalasan ay kaya nilang mag-astral travel. Kaya din nilang magkaroon ng remote viewing. Sila yung mga tao na kahit nasa isang lugar lang, kaya nilang maglakbay. Kaya nilang makita ang mga lugar. Pangatlo, sundin ang intuition. Ang free spirit ay ginagabayan hindi ng takot, kundi ng pakiramdam. Ang intuition ang magsasabi sa iyo. Ito ay ang iyong inner voice at pagkatiwalaan mo ito. Paano mo naman iingatan ang iyong sarili bilang isang free spirit? Umiwas ka sa mga impulsive decisions mo. Ang impulsive decisions, ito yung bigla mo na lang na dinidecide, alagaan mo ang katawan kahit malaya ang lifestyle mo. Siyempre, kailangan mong matulog, kumain, at mag-exercise. Huwag ibigay ang energy sa maling tao. Piliin kung sino ang papapasukin mo sa buhay mo. May mga tao na curious lang kung ano ka nga ba, kung sino ka nga ba. Dahil ikaw ay mahirap pakisamahan. Kapag ka hindi kayo magkapareho ng frequency, hindi ka madaling naintindihan. Minsan, ang free spirit ay nagkakaroon din ng mga pagkakataon na ma-in love. Magkaroon ng mga taong kanilang pagkakatiwalaan. At minsan, sa maling tao na pupunta ang ganitong mga free spirit. Magdasal at mag-meditate lagi. Iwasan na maputol ang connection mo sa source, sa Panginoong Diyos. I-ground ang sarili para hindi mawala sa reality. Kailangan manatili ang humility. Maraming kalaban ng mga free spirit sapagkat maraming taong gustong kontrolin ka dahil nga sa sistema na ginagawa ng mga tao at ng mundo at ikaw ay hindi sumusunod sa sistema ng mundo. Maraming tao na gusto kang pasunurin kahit gumamit sila ng batas basta kailangan mong sumunod. Ang mga kalaban mo rin ay ang mga sistema na pumipigil sa growth mo. Ito nga yung hindi ka pinapayagan na ma-explore mo pa ang mga gift mo. At ang kalaban mo rin ay ang sarili mo. Ang iyong takot at ang iyong pagdududa. Pagdududa na bakit ka nga ba kakaiba? Tandaan mo, hindi naman lahat ng laban ay panlabas. Minsan din, ikaw mismo ang kalaban mo. Paano pangalagaan ang sarili? Lagi ka maglaan ng oras sa pag-iisa, mag-reflect sa buhay, i-balance ang freedom at ang responsibility. Ang kalayaan mo bilang isang free spirit, hindi naman nangangahulugan na wala ka ng responsibilidad na kailangan gampanan. Kung ikaw ay pamilyado, kailangan mo pa rin gampanan ang iyong responsibilidad. Responsibilidad bilang anak, bilang tatay o nanay, bilang magulang, bilang kapatid. Ang tunay na free spirit ay hindi lang malaya. Marunong din siya magdala ng kanyang sarili. Ang free spirit ay isang chosen one na may kakayang sirain ang limitasyon, magbigay ng inspirasyon at ipakita ang tunay na kalayaan. Kapag na-develop ng isang chosen one ang kanyang gift, siya ay magiging ilaw sa mga tao na sa sistema. Kapag hindi niya ito inalagay
maalagaan, maaari siyang maligaw at mawalan ng direksyon. Tandaan natin sa mundong ito, maraming mga organization, maraming sa gobyerno na hindi tama ang kanilang pagpapatakbo, na hindi tama ang sistema. At ang free spirit ang meron kakayahan para baguhin ito. Kung nararamdaman mong ikaw ay isang free spirit, hindi aksidente na napanood mo ang video na ito. Maaaring isa ka sa mga pinili. At kung alam mo na ikaw ay isang pinili, i-comment mo, I am free. Minsan ang mga spirit na pagkakamalan nila mga free thinker dahil nga sa kakaiba ang kanilang way, ang kanilang lifestyle at ang kanilang pag-iisip. Mga kaibigan, kung ikaw ay bago lamang sa akin channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-share mo na rin ang video na ito para malaman ng mga free spirit kung ano ang kanilang mga misyon sa buhay. Sa susunod nating video, mga kaibigan, ipag-usapan natin ang pinakamisteryoso at pinakadelikadong uri ng Chosen One. Bakit nga ba ito pinakamisteryoso? At bakit ito ay tinaguri ang pinakadelikadong uri ng Chosen One? Ito ay ang The Inspiring Infiltrator. Isang nilalang na kayang pumasok sa sistema at baguhin ito mula sa loob. Stay guided and stay awakened, mga kaibigan, at magkita-kita tayo muli. Maraming salamat sa inyo.